Okay, so last time, ginawa natin is how to create a table. So ngayon naman, how to insert values and remove values from a table. So, una muna kailangan hanap tayo ng pagkukonekan na database. So, check natin. So, let's sign in as Postgres user muna. So, do-u Postgres so let's check ano bang database. So JeremyDB gagamitin natin. So sa user naman, ano bang laman ni ano muna, JeremyDB. Yan. So sa user muna, /du gamitin natin is si John kasi si Jeremy cannot log in eh. So psql c dash u pala, capital U, John dash d JeremyDB dash h for host localhost. And the password connected. Ngayon check natin yung laman ni JeremyDB /dt. So meron siyang laman na table na mock data. So ngayon bago tayo para makapaglagay tayo ng values sa table, kailangan alam natin yung mga columns ni table, which is mock data table. So select star from mock data. So ito, nakita natin yung column names. So ganito ang format kapag mag-insert tayo ng values sa table. So insert into table name mock data, open parenthesis. So column 1, column 2, etc. Close parenthesis, and values keyword, open close parenthesis, column 1, value 1, column 2, value 2, etc. Close parenthesis, and then semicolon. So ganyan mag-insert ng values sa table, syempre using the column names. Okay, so ngayon maglagay na tayo ng sample. So column 1 is first name, last name, email, gender, date, values. Okay, halimbawa si James Reed. So first name niya is James. So kapag string, enclose natin siya sa single quote. Okay, halimbawa read. So dito, kapag nilagay nyo is capital letter, yun yung papasok talaga. Yun yung may enter sa database, sa table. So halimbawa nilagay mo is small letter talaga yung papasok. So para mas maganda lang tingnan, nilagay ko na lang capital letter. So email, halimbawa james.reed@gmail.com, and then gender, male, date, month, day, year. So month ngayon is July
2024. So, semicolon, press enter. Oops. Okay, so kulang tayo ng S sa values. Values yan, press enter. Okay. So, mapansin nyo, pumasok na yung data. Yung values na nalagay natin sa table. So, to check, select start from mock data, enter. So, mapansin nyo, pumasok na siya. So, paano kung gusto mo dalawang row ang ilalagay mo na values? So, ulitin nyo lang. Halimbawa, palitan natin to. Halimbawa, si Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Male. Wow, pinanganak sa halimbawa 1974. And then press comma dito after ng closing parenthesis. Then lagay niyo yung isa pang value. Halimbawa si Piolo Pascual. Tapos sa email niya is piolo.pascual at gmail.com. Siyempre mail din yan. Pinanganak sa halimbawa June 6, halimbawa June 5, June 10 na lang. Hindi, June 5. 1966. Halimbawa. Semicolon. Press enter. Okay, so napansin nyo, dalawa yung pumasok na rows. So, check natin. Ayun, so ito yun, si Keanu tsaka si Piolo. Okay, so paano kung naman galing sa isang sobrang dami mo kailangang ipasok na rows? So paano naman kung gusto mong mag-insert ng hundreds of rows? So paano yan? Iisa-isahin mo. So, nakakapagod yun. So, punta tayo doon sa isang website na para ma-demonstrate on how to easily insert multiple or hundreds of rows. So, punta tayo sa macaru.com. So, dito, itong website na to, it can generate sample data set. So, field names. So, ito yung column names natin. Like the first name, last name, email, gender, date. So, ito yon yung field name. So, itong ID, kung saan na gine-generate ni Postgre ito. So, tanggalin mo na yan. So, first name, last name, email, gender. Pareho ba? First name, last name, email, gender. So, merong date. Dagdagan natin ang date. Tanggalin natin itong IP address. Tanggalin natin siyang date. Ang type niya is dapat date. Date type. Yan. O yan. Yan lalabas. So 1,000 rows. Pwede na yan. Okay. Ano pa ba? May kulang pa ba? Wala na, generate data. Hindi, gawin pala natin itong SQL file para mas madali siyang i-insert sa table natin, mock data table. So, si email pala. So, ito, bukod lahat to
bukod kay email, hindi pwedeng null. Pero sa email, gawin natin halimbawa 30% blanco. So magge-generate siya ng datasets na ang email, yung iba, randomly blanco. So okay, generate na natin yung data. So hindi natin kailangan include yung create table na statement kasi meron na tayong table meron na tayong mock data table. So generate data, so pangalanan natin sample, sample.sql, save. Okay, so ngayon na-download na natin sample.sql. Ngayon open tayo ng another terminal, then punta tayo kay sample SQL. So check natin. So vim, use the command vim. So si vim is program siya na text editor siya na default kay Linux. So vim and then sample.sql, press enter. Okay, so medyo malaki, kita natin. Okay, so kung mapapansin nyo, insert into statements. So parang yung ginawa natin kanina na nag-insert tayo, insert into values. So check nyo, values, and the name ng table is mock data. Ang name ng table natin dito is also mock data. So ngayon gawin naman natin, exit na tayo dito, colon, small letter Q, exclamation mark, press enter. Ngayon, ang gagawin naman natin is check natin kung merong privilege si user John to insert, select, update or delete tables kay JeremyDB. So ito tayo kay lagin muna tayo as Postgres user. So sudo-u Postgres. So okay, nakapasok na tayo. Ngayon check natin si L. So kung mapansin natin, si JeremyDB, ang owner ay si Postgres. So malamang sa malamang wala pang privilege si John user to insert rows sa table na nasa JeremyDB. So check natin. So, SQL-C. So bigyan na natin siya ng admin option. So pag sasabihin naman ito kung meron na o wala So just to make sure, so grant, grant natin yung privilege ni Postgres user to John. So include natin yung with admin option keywords. Press enter. Okay, so meron na siyang role. Nag-grant na yung privileges ni Postgres kay John user. So ngayon let's put the let's place the rows ni sample.sql file kay mock data table. So connect muna tayo kay John.
sabay na natin. Connect na tayo kay John user. At the same time, inserting the rows from sample.sql file. So, paano ba yun? SQL dash capital letter U, John. Database gagamitin natin is JeremyDB. And then, dash page for localhost. And then, less than sign. And then, yung bago pala to i-copy pala muna natin si sample.sql file sa directory ni Postgres SQL. So exit muna tayo dito. So sudo, kailangan natin ng super user privilege para magawa to. Copy. Punta muna tayo kay sa desktop. Okay, so super user loop copy cp sample 2 variable library PostgreSQL. Okay, so eto kakopy natin si sample SQL dito sa directory ni PostgreSQL. So press enter. Okay, so check natin cd, press shift, highlight, and then right click copy, click dito, and then shift insert, press enter, ls. So andito na si sample SQL. So gumana to, nalipat natin. So ngayon ang gagawin naman natin is balik na tayo, connect na tayo as Postgre, then connect as John user. So cd Postgres sudo dash u Postgres dash I, and then psql dash u user John, and then database JeremyDB, and then H, and then for localhost, and then less than sign, and then the directory of Postgres. So var live Postgres, and then the file. So sample.sql, press enter. Password ni John, give me your password. Okay, so kung mapapansin nyo 01, so walang error. So na-insert natin yung rows, multiple hundreds of rows into mock data table. See? So let's check natin. So connect tayo kay JeremyDB. So password, and then dt, and then select from start from mock data. So mapansin nyo, ayan, ipasok natin lahat ng data. So some email address are blank. Ayan. Kasi ilagay natin, sinet natin na pwedeng maging null, 30% randomly, pwedeng null ang email. So ayan. Okay, so that's how you insert multiple rows at once. So press Q. So how do we remove naman some rows? So halimbawa, 10 lang muna palabasin natin.
So ayan, halimbawa gusto nating tanggalin si James Reid. So how do we do that? So ginamit natin yung limit 10. So ililimit lang natin 10 yung output. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya 10 lang yung lumabas. So kasi kung kung i-ano ko yung 1,000 rows, mawawala tong prompt eh. So kaya 10 lang yung pina-output ko. So ngayon, halimbawa, tatanggalin natin si James Reid. Paano ba? Ang gagawin natin is delete from table. From mock data where bawa email something unique ang gagamitin mo is equals James Reid at gmail.com. Check natin kung gagana. So, enter natin. So, yan. Mapansin nyo na delete. So, check natin ulit. Limit 10. Mapansin nyo, wala na si James Reid. So, ganun lang mag-delete ng row. Okay? So, paano ba mag-delete ng multiple rows at once? So, ganito lang yun. Parang ganun din, pero tatanggalin mo yung where clause, tapos ang ititira mo lang delete from table name lang. So ang mangyayari dito, buburahin niya lahat ng rows sa table mock data. Press enter. So mapapansin nyo, delete niya 1,000. So yun. So ang mas mahirap kasi gawin is kung pili lang yung halimbawa 10 unique yung i-delete mo. Mahirap yun kasi isa-isahin mo kung ano yung unique na column or value. I-specify mo kung ano yung unique na value na magpapadelete dun sa row na yun. So, kagaya kanina, ang unique na value niya, unique na column is email. Tapos ang unique na value niya is ito. So, yun yung kaya na-delete yung row na yun. Pero kung 10 ganito yung gagawin mo, kaya medyo mahirap siya. Gagamit ka na ng logical statements. So, that's for another video. So, ngayon, alam na natin kung paano mag-insert ng row or multiple rows, mag-delete ng row, or delete ng multiple rows sa table. So, exit na tayo. Balik na tayo kay Jimboy.